Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa puntong ito, bago natin na paraanin ang bugso ng mga balita para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ay tayo magkakaroon ng ilang mga panayam patungkol sa mga issue at concerns na mahalaga, hindi lamang sa mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, kundi maging sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat at tulad na lamang ng ating mga overseas Filipino workers at maging ang mga tinatawag na non-resident Filipinos. Unahin na natin dahil alam naman natin na nalalapit na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay gaganapin sa Hulyo 6 at sa gitna nga na nalalapit na kaganapang ito ay patuloy pa rin ang mga usapin hinggil sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente hinggil sa misuse of confidential funds, unexplained wealth at iba pang isyong legal na kanya pong kinakaharap. At kamakailan, iginiit ng House Prosecution Panel na hindi sapat na sagot ang accomplishment report ng Office of the Vice President habang tinukoy rin ang umano'y rehashed, tinatawag po na rehashed na depensa sa kanyang formal na tugon sa articles of impeachment. Tatalakayin din natin dito sa ating magiging panayam ang mga huling kaganapan na nangyari sa pre-trial noong nakaraang linggo kabilang ang mga usapin sa mga testigo, ebidensya at ang papel ng Senado bilang isang impeachment court. Nasa linya na po natin ng komunikasyon via Zoom ang spokesperson po, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, walang iba, kundi si Representative Zia Alonto Adyong. Congressman Adyong, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Steph. Magandang hapon po sa iyong mga taga-pakinig ng inyong programa. Maraming salamat po Congressman Adyong for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. So, ito po muna, nagkaroon pala ng issue dito sa tinatawag na accomplishment report ng OVP. Kaugnay po nito, maaari niyo po bang linawin bilang tagapagsalita po ng ating House Prosecution Panel kung aling mga partikular na alegasyon ang nananatiling kumbaga hindi nasasagot nitong naturang accomplishment report na ito? Well, una, in-expect naman po ng bawat ahensya nang magbibigay sila ng accomplishment report. Hindi naman po nangangahulugan na pag mayroon pong mga accomplishment report ay matatakpan na yung pananagutan ng bawat halal or government employee, no? Kung meron namang mga akusasyon at base naman sa akusasyon ay meron namang mga ebidensya na naipapresenta. So maganda po na mayroong mga accomplishment report ang bawat ahensya. Part po yan dun sa sinasabi po nating public dissemination, public bulletin para malaman din ng taong bayan kung ano yung mga natatapos. Pero at the end of the day, ang pinag-usapan po impeachment trial, paglilitis, hindi po ito magiging counter evidence. Ang accomplishment report ay hindi po counter evidence yan para pabulaanan ang mga akusasyon. Ang akusasyon po na
pinipresenta ng House Prosecution Panel ay base po sa mga ebidensya at mga testimonya ng mga witnesses na merong paglabag sa ating constitution. Una, hindi naman po na maaaring maging counter evidence dun sa paliwanag o hindi magiging substitute sa ang accomplishment report ang pagpapaliwanag kung saan napunta yung confidential funds. Sino si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin. Yung pangalawa, hindi rin po magiging substitute as a counter evidence or paliwanag bakit nagbanta ang Vice Presidente sa Pangulo, sa unang ginang at sa dating Speaker ng House. Hindi rin ho substitute na counter evidence yung hindi magkatugma na salin niya, na hindi mapaliwanag kung saan nanggagaling yung unexplained wealth, no? At saka hindi rin po substitute na counter evidence itong accomplishment report doon po sa alegasyon na may nakatanggap ng mga gift, no, in the form of cash doon sa mga empleyado ng Department of Education nung siya ay nakaupong secretary, na yung mga tao naman personal ay involved doon sa bidding process, procurement process. So, yun po yung ating explanation. Ang hinihingi po sana natin ay specific at particular na pag-i-explain, pagsisiwalat sa taong bayan kung saan at paano nagamit yung confidential funds and etc. No, doon sa artikulo ng impeachment na sinubmit ng House Prosecution Team sa korte sa Senado na upong hukom sa trial na ito. Congressman Adyong, syempre merong response dito, no, ang panig ng depensa at sa gitna po ng naging pahayag ng OVP na sila ay nakararanas di umano ng baseless criticisms at systematic attacks. Yan yung sinasabi po nila, no? So, paano po ito ina-address ng House Prosecution Panel sa konteksto po ng nalalapit na paglilitis this July? Hindi ko po masagot yan dahil kung ang nakakatanggap po ng kritisismo ang depensa, I think sila po dapat yung magbigay paliwanag dahil unang-una ang taong bayan gusto rin malaman kung ano yung magiging kasagutan ng depensa sa mga aligasyon na ito. So ito'y nangangahulugan na ang taong bayan ay gusto na magsalita at magbigay. Kumbaga gusto na nang magkaroon ng trial. Dahil doon lang sa pamamaraan ng trial na ito na nakasaad naman sa ating saligang batas na ito yung demokratikong lehitimong paraan kung saan pag-uusapan ang mga aligasyon na parte doon sa sinasabing high crimes that would constitute impeachable offense, no? Betrayal of public trust. Dahil ang taong bayan, alam na po nila na ito'y proseso ng ating konstitusyon, yung accountability mechanism. Ang gusto lang nila is, anticipate nila ay yung aktual na pag-uumpisa at yung paglalahad ng kaso ng bawat panig. So sa palagay ko, ito yung mga indikasyon ng ating taong bayan ay mas nagiging aktibo sila sa pakikilahok nitong impeachment trial na ito dahil para naman talaga sa kanila ito dahil unang-una pera naman ng taong bayan na pag-uusapan dito. Hindi naman po ito personal na pera, no? So talagang ine-expect mo at na ang taong bayan naiintindihan nila yon at karapatan din nilang malaman ang bawat alegasyon at makita ang bawat ebidensya para patunayan itong mga alegasyon na ito sa korte.
Ano naman po ang inaasahan ng House Prosecution Panel without giving too much specifics kasi syempre iniiwasan din po natin na meron tayong ma-preempt for this interview na kumbaga magiging konkretong tugon ng Vice Presidente just in case na she directly address this dun sa mismong impeachment trial doon sa mga alegasyon na hindi nakikita, no, kumbaga sa kanyang accomplishment report. Naku, mahirap, Tiff, sorry pero hindi ako makapagsalita para sa depensa, no? Hindi ko alam kung papaano nila i-approach ang kanilang strategy, kung papaano nila papalubulaanan itong mga aligasyon, papaano nila ika-counter yung mga aligasyon, no? Nakita naman po natin na medyo general yung denial. In fact, ang kino-question nila yung proseso, no? Oo, yung constitutional process nito. Kaya nga ako nagtataka po ang taong bayan din nung nung unang impeachment complaint, dumulong po sila sa Senado, sa Suprema, sa Korte Suprema para idulong yung kanilang concern regarding the constitutional question by which na adapt o na approve yung impeachment complaint, articles of impeachment nung nakaraang Kongreso. Sabi naman ng Korte Suprema, tama na may kapangyarihan ang Kamara para mag-initiate ng proseso pero kinakailangan din mag-observe siya ng due process, no? Kaya nga po nung lumabas itong ruling na ito ng Supreme Court, hindi ba ang sa panig po ng depensa at ng Vice Presidente ay kumbaga parang masaya sila dahil sa pagkakaala nila ay victory na sa kanila dahil yung due process. So kaya nga po nagtataka tayo dahil ngayon na yung impeachment complaint na ito sa Kongreso, sa Kamara na ito, sa Congress na ito ay inobserve natin at conscious tayo doon sa due process. Kaya nga during the confirmation hearing, mapapansin niyo po ay parati pong tinatawag ang ating Vice Presidente, pati na rin po ang depensa para may access sila at magpagkakataon po sila na pabulaanan yung mga aligasyon ng under the Cabrera and sa Balya et al. Impeachment complaint. Pero hindi po nagtungo ang Vice Presidente at kanyang depensa doon. Ang sinabi na lang po nila ay doon sila sasagot sa proper na venue. Ibig sabihin, ang ating interpretasyon doon ay ang Senado. Pero nang dumating na tayo sa pre-trial conference, yun nga, ganun pa rin po yung naririnig natin sa kanila. Pati na rin po yung mga aligasyon ay wala ho silang na-provide ng mga salaysay o kasagutan doon sa mga particular na mga akusasyon na binaback up naman ng mga ebidensya. So, sa ngayon, ganun pa rin eh. Ganun pa rin yung general denial, general disproving yung mga nagiging testimony na ayon naman dun sa nilabas na notice ng impeachment court ay ang purpose naman talaga ng pre-trial conference ay para mas simplify o matrim down yung dapat na pag-usapan sa korte na kumbaga para sa kapakanan din hindi lang ng Senate acting as impeachment court para din sa mas effective at mas madaling intindihin na trial, no? Kaya nga po meron proseso na pag-usapan alin ba dito yung alin ba dito yung kino-contest ninyo, alin ba dito yung ina-admit ninyo para yung hindi na kino-contest or inadmit ng bawat panig ay hindi na yun maisali sa actual na trial para hindi pa humaba ang trial, no? Dahil ang taong bayan gusto na nila talaga ng closure. Ibig sabihin, gusto na nila ng resolution nitong impeachment na to. So may ebidensya tayo, dapat magbigyan ng pagkakataon na mailahad itong ebidensya na to at hayaan ng Senado ng impeachment court na mag-decide, no? Base po sa mga presentasyon ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution.
moving forward po no to another aspect nitong paparating na impeachment trial, Congressman Adyong, dun sa pagsusuri po no ng ating House Prosecution Panel dito sa mga tinatawag na rehashed na sagot no ng Vice Presidente dito sa articles of impeachment, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan na marahil ay hindi masyadong nakaka-catch up no doon sa mga pangyayari in regards to the upcoming impeachment trial. Ano po yung mga halimbawa ng mga argumentong inuulit lamang at hindi umano nagbibigay ng bagong depensa? Well, una yung sinasabing yung proseso mismo void na siya dahil tainted with bad faith, no? Yun ang sinasabi nila. So paano po ito nagiging tainted ng bad faith? Hindi naman po pwedeng hindi aksyonan ng Kongreso yung mga ina-endorse na impeachment complaint. Paano na tainted in bad faith kung binigyan siya ng pagkakataon na magsalita at ipresenta ang kanyang depensa during the confirmation hearing? Hindi po niya ito ginawa. Siya po mismo winave niya yung kanyang pagkakataon, opportunity and right to present also her case during the confirmation hearing. Pangalawa, yung banta po niya sa presidente, unang sinabi nila is figures of speech. Yung una, ang sabi po nila ay tawag dito, conditional threat. Hindi naman ito threat, conditional. Tapos kinalaunan, ang sabi nila is figures of speech. Ngayon lang, bago lang, isabi nila freedom of expression. So paano po naging freedom of expression yan? Sa pagkakaalam po natin, hindi saklaw ng freedom of expression ang pagbabanta. Kailan po naging opinion ang pagbabanta? Diba? Ang saklaw po ng freedom of expression ay opinion. Halimbawa, sasabihin mo na hindi ako sang-ayon sa polisiya ng gobyerno, kulang pa rin. Kinakailangan ganito ang maging tugon ng gobyerno. Opinion yun. Talagang garantisado yun ng konstitusyon na karapatan mo yung sabihin. Pero yung magbanta ka at sabihin na meron na akong nakausap na assassin at pumayag siya na kung may mangyari sa akin ay patayin din niya ang presidente, ang unang ginang at ang dating speaker. Pumayag siya. No joke, sabi niya. Ibig sabihin, meron ng understanding between her and the contracted assassin. So hindi po yun opinion at hindi po yun saklaw ng freedom of expression. So pangatlo, yung sinasabi po nilang yung pagsasabi po nilang procedural matter na objection nila dahil hindi nila sila naniniwala doon sa doon sa kino-question nila yung pagsasagawa ng confirmation hearing na sinasabi nila ay mini trial. Hindi po yun mini trial dahil kumbaga sa ating legal na ordinary na legal system na merong akusasyon, ang piskalya dadaan sa piskalya. Ito po yung sinasabi nating preliminary investigation. Siyempre, kailangan muna ng piskalya makasigurado na meron talagang sapat na batayan para iangat o iakyat ang kaso sa korte. No? Yun po yung ginawa ng ating Committee on Justice. Pero alam naman po ng taong bayan na itong general denial na ito ay hindi makakabigay explanation at hindi tugma or hindi sakto yung pagbibigay ng salaysay o kasagutan sa mga specific, particular na mga ebidensya at akusasyon sa sa articles of impeachment. Kaya nga po tayo nagtataka, sabi nila, handa po sila na sagutin itong mga aligasyon na ito sa proper forum. In fact, ang description pa po ng Vice Presidente ay medyo madugo. Sabi niya, bloodbath. Pero sa nakita po natin, mukhang ang handa talaga ay ang prosecution. No? Handa sa ebidensya, handa sa mga kasagutan, handa sa magiging testimonya ng mga
magiging saksi or witnesses. Yun po yung ating pinapanindigan dito na isa po itong pagbibigay linaw sa korte at sa mataong bayan at pagrespeto sa proseso at pagpopromote ng integridad ng institusyon ng Senado na uupo bilang hukom dito sa trial paglilitis kay Vice President Sara Duterte. And speaking of evidences po, Congressman Adyong, ay kasi napag-uusapan naman po no during the process itong tinatawag na BIR box. So gaano po kahalaga itong hinihiling na pagbubukas no dito sa BIR box at paano po ito makatutulong sa paglinaw pa ng usapin sa umano'y unexplained wealth, and also in this regard po no syempre sa pagtutol po naman ng depensa dun sa pagbubukas nitong BIR box na ito, ano po ang susunod na hakbang ng prosecution panel upang ito ay maipresenta sa korte? Well, una, gaano ka-importante? Actually, yung request po ng prosecution during the pre-trial conference ay mabuksan at ma-mark. Hindi naman po dun sa punto na i-admit na as evidence. Dahil ang may kapangyarihan naman po na mag-admit ng evidence ang korte. So, ang hinihingi po ng prosecution ay may mark na. Ma-mark as exhibit, no? Pero tinutulan po ito ng prosecution. Dahil ayaw po nilang pagbuksan. Bakit ito importante? Dahil ito'y babangga natin doon sa SALN niya, yung declared na lawful income. Kasi dito po sa income tax return, dito po yung nababayaran ng mga taxes ng respondent, no? Parte po doon sa kanyang halimbawa, meron po kasing na-declare doon na kanyang may mga businesses, no? Na-declare naman po. Titingnan po natin kung paano ito matatali doon sa binabayaran na ITR, no? Para mabigyan po tayo ng kabuuan na picture, no? Kung ano naman, kung magtatali naman 'yon doon sa kanyang declared SALN, wala namang problema, no? So, ang sa atin lang ito'y magiging magandang magandang mekanismo para ang korte makita nila kung ang aligasyon ba ay may sapat na basihan, no? So, pangalawa, ang korte naman talaga, sabi ko po kanina, may karapatan naman din ng depensa din na i-oppose ito. Pero ang question is bakit, no? Yun ang ating tanong. Pero lumabas naman din ng pahayag, kung di ako nagkakamali, ang depensa sa kanilang spokesperson na in principle hindi naman nila tinututulan ang pagmamarka ng exhibit nitong ITRs na ito. In fact, isa rin yan sa mga gusto din nila ipresenta ng mga ebidensya. So nagtataka tayo kung ganun yung dapat, na-resolve na dapat nung sa pre-trial conference na namarkahan na ito. Do dapat sana, natapos na itong issue na to at hindi na humantong doon sa punto na ang prosecution team ay mag-apila sa korte para pabuksan itong box na ito at mamarkahan na exhibit. No? At yung admissibility naman ng ebidensya, hindi naman yung punto ng pag-o-open Pag clerical lang naman yung paglalagay mo doon ng marking, clerical lang yon para alam ng korte if ever na i-accept nila as evidence, madali na lang i-refer kung sa anong ebidensya ito. Kaysa yung maghahalungkat ka pa. Yun ang purpose actually ng marking of evidence para mas mapabilis yung pagtutukoy halimbawa ng particular na ebidensya at hindi na kayo magkakaroon pa ng oras para hanapin ito at halugugin yung mga dokumento. Pagdating naman po sa mga testigo, Congressman Adyong, partikular dito sa dating sheriff na si Abe Andres, para po sa perspective po, no, from the perspective of the House Prosecution Panel, ay gaano po kabigat kung magpa-participate itong si Abe Andres sa impeachment trial sa Senado? Ang magbibigay po kasi na magre-release ng imbitasyon o subpoena ay ang korte. So, ito pong mga list of potential witness na nilagay po natin
ay naayon po doon sa pagpepresenta ng mga ebidensya, no? Maaring sila po ay mag-issuean ng korte ng subpoena o maaring hindi na sila ma-issuean ng subpoena. Ito po yung mga posibilidad na titistigo doon sa mga artikulo na sinubmit po, articles of impeachment na sinumitin natin sa impeachment court. So, ang ano po yan, ang magbibigay po linaw talaga kung kinakailangan po sila dyan umattend ay ang korte. Pero gusto lang ho din natin explain, no, na yung naintindihan po natin nung una lumabas po si Mr. Andres ho ba, no? Abe Andres, lumabas po siya ng kanyang saloobin sa kanyang Facebook account. Ito naman ay nabiripika na kanya naman talaga ito. Naintindihan natin yung apprehension niya, no? Bilang isang tao. Ito ay raw emotion, no? Dahil hindi naman din kanais-nais yung na-experience niya na sa Vice Presidente. Yung pananapak po sa kanya na ang ginawa naman po niya ay yung utos sa kanya ng korte. So at the very least, ito ay embarrassing ano po, no, occasion on a personal level, dahil nga ginagawa lang niyang kanyang tungkulin bilang clerk of court ay hindi naman niya kasalanan ito dahil utos ito ng korte. Pero sa despite that ay nakatanggap siya ng ganung masasamang ganung hindi makanais-nais na trato mula sa Vice Presidente nung oras na yun ay mayor. So naintindihan natin yun. Naintindihan po natin yung ganung klaseng apprehension. It's not really worthy to relive that moment, ika nga, no? Pero ito po yung mga potential na witnesses ay depende na po ang korte kung sila po ay mag-i-issue ng subpoena para po mag-appear itong mga possible witnesses po na ating sinumite sa Senado na tatayong hukom. Siguro ito na lamang po, Congressman Adyong, as much as we would like to expound pa po, no, this discussion, but we're running out of material time. Ito na lamang po siguro sa kasalukuyang yugto, no, at this point, just for the information ng ating mga tagapakinig ngayon dito sa Radyo Pilipinas World Service, gaano kahanda ang House Prosecution Panel sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya sa mismong paglilitis na magsisimula na po this coming July 6? Pinaghahandaan po natin ito simula po tayo na transmit na sa Senado itong articles of impeachment. In fact, ngayong araw lang po ay na-announce na ng dalawa po sa ating member ng House Prosecutors, si Congresswoman De Lima at saka si Congressman Jokno, yung magiging addition sa private prosecutor, no? In-announce po nila kanina yan. At meron din po tayong isang additional na official spokesperson at comms manager ng impeachment na dating Congressman Ace Barbers. So ito po yung isa sa mga paghahanda na sinasabi po natin. Makikita naman po natin dun sa pre-trial brief na klaro yung nilatag nating kaso. Klaro yung mga ebidensya na ipopresenta natin sa korte. Klaro yung mga witnesses, yung bilang ng witnesses, sino itong magiging witnesses doon sa pre-trial brief. So overall, Ma'am Tiff, ay klaro talaga yung indikasyon na ang House Prosecution Team ay handa na dahil gusto na natin mag-umpisa ito at gusto na natin matapos din ito dahil yun talaga naman ang panawagan ng ating taong bayan. Now we can get over with the stage na with finality and with closure. Di ba ho, lahat naman ho ng bagay na medyo wala pang kasiguraduhan o wala pang saktong resolution, ayaw ng Pilipino yung dangling. Yung sinasabi po nating half-baked o yung sinasabi nating nakatiwangwang lang na wala talagang resolution. So ito po yung mga bagay na ang sambayan ng Pilipino ay gusto nila nang matapos. Hayaan ng korte, hayaan ng Senado na ma-evaluate nila ang ebidensya at mag-conclude sila bago base doon sa mga ebidensya at sa kasong ipopresenta ng magkabilang panig. So para naman ho talaga ito sa ating taong bayan dahil ang konstitusyon nandiyan para protektahan ang interes ng taong bayan. So ang konstitusyon po ang nagsasalita dito, ang accountability mechanism po, ang pinanindigan
ng accountability mechanism ng saligang batas na pinaninindigan ng House Prosecution Panel. And with that po, maraming salamat pong muli, Congressman Adyong, for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Ma'am Tiff, sa pagkakataon at mabuhay din po kayo. Maraming salamat po. At atin po nakasama ang opisyal na tagapagsalita po ng ating House Prosecution Panel na si Representative Zia Alonto Adyong, patungkol pa rin po sa mga pinakahuling updates regarding sa upcoming impeachment trial na gaganapin sa Senado sa darating na Hulyo. At sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, may mga makakasama tayo patungkol sa isang natatanging event na organized by DTI. Kaya naman abangan lahat yan. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. At tayo nagbabalik na sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Bagamat ay medyo kumukulog-kulog at kumikidlat sa labas ng ating opisina, ay syempre nagpapatuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng impormasyon at serbisyo publiko dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad ng ating nabanggit kanina, siguro ulitin na lamang natin ang diskusyon para na rin sa kaliwanagan ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Ang Pilipinas Ngayon, dahil tulad ng ating nabanggit kanina ay tututok tayo sa isang makulay na pagdiriwang po ng pinagsama-sama po yan na kultura, galing at pagnenegosyo mula sa Cordillera Region na muling masasaksihan po lahat ng yan sa tinatawag po na Impakabsat 2026. At upang tayo po'y mabigyan ng mahalagang impormasyon, ano ba ang mga dapat abangan sa naturang event? Kailan ba to nabuo? Paano ba to nabuo? At sino-sino ang mga makakasama sa Impakabsat 2026 ay meron tayo dito 2 panauhin po mula ang isa po ay mula sa ating Department of Trade and Industry mula sa Cordillera Administrative Region. Ang kanila pong Regional Director, walang iba kundi si Attorney Raymond G. Panhon. So, Regional Director Panhon, welcome po muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang hapon po, Ma'am Steph, at lahat po ng nakikinig at taga-subaybay ng ating programa. At syempre sa panig naman po ng mga local na negosyo na magpa-participate dito sa Impakabsat 2026 ay makakasama natin mula sa IFCAS Weaving. Walang iba kundi si Sir Arvin Molintas. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat pong muli sa pagsama niyo pong dalawa dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Unahin ko na lamang po si RD Panhon dahil gusto namin po malaman syempre dito sa programa kung ano po yung brief history nitong Impakabsat 2026 kasi tulad ng ating nabanggit kanina kung nahagip man ng ating mga taga-subaybay ay hindi lamang ito ang edisyon kundi throughout the years ay meron pong Impakabsat. Tama po kayo, Ma'am Steph. At bago ko po siguro ibigay yung maiksing kasaysayan kung paano nabuo itong event na ito, ay gusto ko lamang bigyan ng konting trivia ang ating mga tagapakinig kung ano ang ibig sabihin ng Impakabsat as a word. No po? So, ang Impakabsat po ay tumatayo dito yung mga unang titik ng mga 6 na probinsya na bumubuo ng rehiyong Cordillera, at ito po ang Ifugao, Mountain Province, Abra, Kalinga, Apayao at Baguio. Benguet. At kasama na po dito yung lungsod ng Baguio. At tinatapos po siya nung salitang kabsat na ang ibig pong sabihin ay brother or sister or bali sibling. So kaya po nabuo yung word na Impakabsat. At nag-umpisa po ito, Ma'am Steph, nung katatapos po nung 1990 earthquake na tumama sa lungsod ng Baguio, na lubos na nakaapekto sa hindi lang sa lungsod ng Baguio kundi sa mga karatig probinsya ng Cordillera. At ginaganap po ito nung mga unang edisyon po ay sa Baguio po muna ito ginagawa. Ito po ay para po mabigyan yung ating mga kababayan ng pagkakataon, at ito po ang ating pamamaraan na makabangon muli yung mga nasalanta nga nung matinding lindol nung panahon na yon. At kalaunan ay dinadala na po siya dito sa Kalakhang, Maynila, dito sa Metro. At taon-taon po natin itong ginaganap. Bali, ito na po ang ating 34th year, Ma'am Steph, no? And for this edition, ito po ang tinatawag namin na mid-year o summer edition dahil meron pa rin pong gaganapin dito sa year-end natin sa November. At itong mid-year edition, actually, inumpisahan lang namin ito last year. Kasi usually, minsanan lang itong ginaganap every year. Pero since last year, sinubukan namin magkaroon ng isang mid-year or summer edition, kaya ito na yung aming pangalawang pagkakataon. So, ito po yung ating mid-year edition naman ay gaganapin sa Level 2 Grand Wing ng Shangri-La Plaza dito sa lungsod ng Mandaluyong po, Ma'am Steph. At syempre po nabanggit na natin na 34 years na pala itong Impakabsat. So RD Panhon, paano niyo po mailalarawan yung naging evolution po nitong Impakabsat mula sa isang simpleng trade fair, sabi niyo nga po naka-base ito sa Cordillera, until madala na nga po dito sa Kalakhang, Maynila, no? Kumbaga pagkatapos po ng nung 1990 killer earthquake na ito, tungo sa isang masasabi po na mahalagang platform ng culture, tourism at investments po sa Cordillera. Tama po, Ma'am Steph. Nung mga unang edisyon po ay doon po sa Cordillera lang siya ginaganap, at nung naglaon na nga ay mas gusto pa nating mapalawak at gusto natin pang mas marami ang maaabot ng ating mga produkto at serbisyo sa mula sa Cordillera. At yun nga po, gusto din natin ma-share ng ating mga ibang kababayan para hindi na sila kailangan umakyat pa sa Baguio. Kami na po ang nagdadala kung ano to yung mga quality at mga yung naging kuan po namin, naging regular tagline po namin is only the best of the Cordilleras. At ito na po ang mga dinadala natin dito sa Metro. At para hindi na yung mga kababayan natin ang pupunta pa sa atin, kami na po ang magdadala kung yung mga dekalidad na produkto at serbisyo
ng Cordillera dito sa Metro Manila. Mm. In regards pa rin po no that kasi yan 34 years and ang tema po natin ay heritage and innovation. So sa tema pong ito no given na yung theme po for this year's o at least yung summer edition po no ng 2026 Impakabsat ay paano po pinagtatagpo ng DTI ang pagpapanatili ng tradisyonal na kaalaman at ang pag-angkop sa makabagong disenyo, teknolohiya at pangailangan po ng ating merkado. Kami sa DTI, tinitingnan natin na itong mga ginagawa nating produkto at mga ginagawa nating serbisyo, meron pa tayong programa dan at gusto kong banggitin nga yung isang programa ng gobyerno na involved ang DTI, yung OTOP o yung One Town, One Product Program. Ito po, sa pamamagitan po ng programang ito, kami sa DTI ay nagagawa nating tulungan yung mga kababayan natin kung paano mag-identify at magbuo at magpalago ng mga negosyo at produkto kung saan yung mga materials ay deeply rooted doon sa community. So, example, halimbawa itong aming gagawing Impakabsat, yung mga makikita nating produkto dito ay hango sa mga indigenous materials like bamboo, mga rattan, at yung mga proseso ng paggawa nito ay hindi natin pinapabayaan o winawala yung mga tradisyon na pamamaraan ng paggawa nito. Pero at the same time nga po, dahil nga po nagbabago ang panahon at kailangan din nating sumabay kung ano yung uso, ay tinuturuan natin ating mga entrepreneurs na mag-innovate. Kaya ini-embrace natin kung ano itong mga magabagong paraan din na pwede nating ma-introduce ito sa mga ating mga produkto without abandoning kung ano yung mga traditional practices and at the same time yung mga previous or mga traditional cultures and traditions natin na pre-preserve pa ang mga to. At nabanggit niyo na rin po no yung mga programs. Siguro maisingit ko na lamang po ito no RD Panhon dahil ngayon ay nahaharap tayo sa isang national energy emergency. So ano-ano po yung mga concrete programs na inulunsad po ng DTI, particular po yung DTI sa Cordillera Administrative Region upang matulungan yung ating mga MSMEs sa naturang rehiyon na makabangon po at manatiling matatag sa kabila po ng mga hamon tulad ng fuel crisis. Yes, Ma'am Steph. Ito nga po ang isang halimbawa, itong ginagawa nating mga trade fairs. Sa amin po, yung tinatawag naming Impakabsat. Sa iba't ibang region naman po, may mga pangalan din yung mga trade fairs nila. Pero for DTI as a whole, ito yung mga programang pinapatupad natin para matulungan ang ating mga kababayan at ma-mitigate naman yung suffering nila, lalo na dito ngayon sa nagaganap na fuel crisis. Kaya on our parts dito sa DTI CAR ay nagkakandak tayo ng mga ganitong klaseng trade fair na bumababa tayo dito sa Metro Manila, sa lungsod, para mas mapalawak pa yung reach at market ng ating mga entrepreneurs para hindi lang tayo exclusive doon sa mismong lugar natin. Sa pamamaraan po nito ay mas marami tayong mas ma-meet ng mga iba't ibang klase ng mga mamimili at at the end of the day ay mas mapalaki pa ang sales ng mga ating mga sumasali mga exhibitors. Actually nga po last year, Ma'am Steph, ay maganda yung naging resulta ng yung aming first mid-year edition. Kaya po inuulit namin ngayon na magkakaroon ng ganitong edition at sobrang malaki ang pasasalamat ng ating mga kababayang sumasali dito dahil ayun nga, natutulungan natin sila na ma-market yung mga iba't iba nilang produkto at serbisyo na galing sa Cordillera. At target po pala no for Impakabsat 2026 itong siguro yung revenues na aabot po no ng 8.3 million pesos. Ito ay target pa lamang. So, ano po yung mga strategy ng DTI CAR? Of course, lagi naman natin goal na malampasan yung ating targets upang matiyak na maabot o malampasan pa po itong target na ito, lalo na sa harap ng competition at pagbabago po sa consumer behavior.
Tama po kayo, Ma'am Steph, no? Yan po yung na-reach namin last year. Yan po yung na-reach namin na target, 8 point, ano yung figure? 8.8 million po. At nais po nga namin mahigitan pa nga yan for this year's edition. At syempre, ang mga strategies namin dyan, unang-una syempre yung pagbibisita sa mga radyo at TV para maanyayahan at malawak ang aming reach sa pag-imbita sa ating mga kababayan dito lang. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi yung mga karatig pang probinsya na malapit dito sa NCR para tangkilikin at suportahan itong aming trade fair. At isa rin siguro yung mga namin na i-introduce namin or yung mga key features na gagawin namin. Magkakaroon po kami ng mga live demo, Ma'am Steph, no? So meron pong mga magagawin doon na maliban po doon sa pagdi-display at pagbebenta, at meron din tayong mga creative live demonstrations like wood carving, backstrap weaving, basket weaving, at ayun, baka makalimutan ko pala syempre yung traditional Kalinga art form, yung batok. At alam ko po medyo kilala na po ito dahil pinauso po ni Apo Wangod. Ito po yung traditional na Kalinga style of tattoo form. At meron pong ganyan din na gagawin doon. At syempre, nag-invite din kami ng mga ibang partners po, Ma'am Steph, like yung e-commerce bureau ng DTI. In-invite din namin ang PhilExport at pati po yung supply chain and logistic group din po ng DTI. At nag-invite na rin po tayo ng mga iba't ibang exhibitors, hindi lang yung mga usual na iniimbitahan natin kasi meron din tayong mga partners from the Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP at mga ibang partners din po natin even in the private sector. Kaya halo-halo po at iba't iba po produkto ang matutuyong hayan ng ating mga kababayan. At basta ina-assure namin ang makikita doon ay only the best from the Cordillera. And that's nice to know po. Siguro dahil nabanggit na natin yung mga exhibitors ay gagawin na ako dito kay Sir Arvin, no? Bago po nyo ibahagi sa amin kung ano po yung dapat abangan mula sa inyo dito sa Impact Hub sa 2026 ay paano po muna nabuo itong IFCAS Weaving para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay? Bali, ang IFCAS Weaving po is founded by Ani Moctao, Tayaban Moctao. Kaya siya tinawag na IFCA kasi she's a woman of Ifugao. She's a daughter of Ifugao. Pure-blooded po siya. Tapos ikinasal siya sa taga-Kalinga. Kaya pinangalanan niya yung company na IFCA. Actually, pangalan yun ng daughter niya. So, IFCAS Weaving has been existing now for 20 years. It's one actually of the first brands that went out ng Cordillera to showcase here in Manila. Kasi yun talagang ano niya. At bata pa lang siya, mahilig na siya sa weaving. And the brand IFCAS Weaving, siya yung nag-umpisa yung mga rainbow na weave na uso na ngayon na even other regions kahit sa Ilocos region, nagpo-produce na sila kasi favorite niya ang rainbow because to her it's the promise of hope and it's very happy. So yun yung mga products na ginagawa namin and ganun nabuo ang IFCAS Weaving. And up to date, we produce not only fabrics but also yung wearables and home styles para makapag-touch tayo ng mas wider market for us also to be able to sustain our commitment with our weavers and embroiderers back in Kalinga. Matanong ko lamang po, no, kasi nabanggit nyo yung mga weavers po na part ng inyo pong business. Ito pong IFCAS Weaving. Ilan po ang overall employees po na natutulungan po no ng business na ito? So for under IFCAS Weaving, we have 20 weavers. Out of the 20, we have 12 regular weavers. Tapos sa embroiderers naman, depende kung may pasok o wala, pero ang maximum na na-accommodate natin is 20 also. Ang mga embroiderers natin are single parents, students, mostly ganun. So far, wala naman tayong senior. And masaya kasi doon nila kinukuha, hindi lang yung pang-araw-araw na pagkain nila, kundi yung for their future as well, their allowances, for their tuition. Doon sa ganung pamamaraan sila nabubuhay. So, ang dami palang natutulungan no, nitong
IFCA sa weaving at nabanggit nyo nga no, na maging yung kanilang mga pang-tuition ay doon na rin kinukuha doon sa kinikita nila doon sa weaving, which is tama, pag-hobby po, no? Lalong-lalo na itong mga nabanggit nyo kanina, yung mayroong rainbow weaving. Ayan, very interested ako nga makita kasi di pa ako nakakakita no ng rainbow weaving. So isa yan sa mga siguro dapat abangan. Pero speaking of dapat abangan, ano ba ang pero bago po muna pala yun, no? Ilang taon na po nga nagpa-participate sa IPACABSAT ang IFCAS Weaving? Ang IFCAS has been a partner of DTI since time immemorial eh. So basta may ganap si DTI mula nag-umpisa si IFCAS, lagi na namin kaakibat ang DTI sa lahat ng proyekto nila, lagi naman kaming naiimbitahan. At bukod sa participation po ninyo dito sa IPACABSAT 2026 and the other previous editions, ay paano pa po kayo eksaktong natutulungan ng ating Department of Trade and Industry sa pagpapayabong pa po no, ng inyong business, and of course para matulungan din yung nabanggit po natin kanina na mga employees? Ang DTI is a key player not only for us but for the entire creative community of the Cordillera, both for traditional and modern creative people. Kasi nagpro-provide sila ng mga training, seminars, whether skill update, tech update, financial wellness, lahat yan binibigay naman ni DTI. And one of the many challenges nga na kinakaharap namin, not only the funding the resources, nag-a-assist ang DTI dyan, is the venue where to sell. Kasi minsan may produce, we have the talents, we have the pero wala tayong pinagbebentahan or nagtitinda tayo sa area lang natin na wala naman na dun yung market. And yung DTI has been generous enough to work well, to do their job, and to bring us out, diba, of our comfort zones and to the real market who would really buy us, not only per piece, but by the bulk. So, yun yung mga bagay na naibibigay ni DTI na ine-extend niya sa amin. At mukhang ako'y nasisenyasan ng ating executive producer dahil meron daw pong sample na dinala po, no? Ayun. Ayan, ipakita natin po. Meron tayong samples here. Ito yung pukos. So, para siyang poncho. Tapos yan yung mga weave. Etong design na to is the Binaliktad of Kalinga. Napakahirap nilang gawin to kasi habang hinahabi nila para na sila nagbuburda. So yan, eto po siya. So you wear it as meron ito yung rainbow, yung pinakaano na yun. Ayun. So bandana siya, it's a bandana scarf, and we have skirts as well. So yan yung mga products na ginagawa ng mga kasama natin sa Kalinga. At yung details, yan, burda to, nagawang kamay. Even the great Patis Tesoro, pinagkamalan niya na machine made to. So, ang comment ni Patis Tesoro noon was, ganyan kagaling ang mga Pilipino. Na mukhang gawang makina, pero gawang kamay pala siya. So, that's amazing to know po. No? Ayan, matingnan din. Ayun, oo nga. Sa unang tingin mapagkakamalan na gawa ng makina, pero if you know the story behind nitong mga creations na ito, ay mapapabilib ka na lang no sa talent ng ating mga weavers, no? Ayun. So eto, nakikita po natin no sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayun po yung mga sample ng mga produkto from IFCAS Weaving. So, itong mga products na ito rin yung mga mismong aabangan ba natin no, sa IPACABSAT 2026 o meron pang masasabi mga although tama bang sabihin ko, surprise? Na... Marami pa po. Marami. Ang IFCAS kasi, we continue to innovate as DTI has always been pushing us kasi we cannot stay, parang pinaka-bare minimum nga dapat natin is magaling pa rin tayo. So, kailangan at laging dapat may bago. Yun ang aabangan nila, ang mga bagong tela, mga bagong disenyo. Traditional, ang mga patterns, pero ang mga kulay ay iba. So, yun yung mga karapat-dapat nilang abangan, kaya kailangan nilang pumunta at mamili at supportan. At bukod sa IFCAS, syempre, in support of our other artisans from Abra, Ifugao, Apayao, Benguet, Baguio, and Mountain Province,
puntahan din nila at marami silang makikita and hindi sila magsisisi sa mga purchases nila because aside na sa quality of the products, the prices are really good and competitive compared to all other parang artisanal fare. So traditional meets modern. Yan lang dapat nating abangan sa IFCA's weaving. Mabalik lang ako dito kay RD Panhon. So siguro medyo pa-expound na lang po no kung ano ang mga dapat pang abangan ng ating mga kababayan na nais na mag-explore sa mga produkto galing sa Cordillera diyan sa Impacabsa 2026. Yes po, Ma'am Steph, no. Marami po tayong, sabi nga po ni Arvin kanina, no, hindi lang po loom weaving products ang makikita ng ating mga kababayan pag pumunta sila dito sa aming Impacabsat dahil dalawa pong klase, no. So I will categorize it, may food at non-food po ang ating mga makikitang mga produkto doon. So sa non-food, may mga pagkain doon na unique na makikita lang sa Cordillera. Halimbawa yung mga kinii, yung mga smoked meat, meron din tayong mga citrus marmalade, at syempre hindi rin mawawala doon yung mga kakao, at syempre yung pinagmamalaki rin namin na coffee na laging nananalo ang Cordillera dan sa variety ng Arabica at pati na rin sa Robusta. At sa non-food naman, Ma'am Steph, ay marami rin tayong mga produkto doon na tulad nga ng furnitures, mga handicraft. Yun nga yung tulad ng produkto ni Sir Arvin kanina, itong mga loom woven products. At marami pa doon, mga klase ng mga non-food items. At bago ko po makalimutan nga, dahil nabanggit ko rin lang yung kape, ay doon po sa opening day natin, ay magsaserve po tayo ng libreng kape. Meron po tayong cafeteria na sinet up doon. At meron po tayong mga bibigyan na I cannot remember yung specific numbers, pero magpapaserve po tayo ng libreng kape at matitikman nila yung masarap na at mainit na kape na mula sa Cordillera. Kaya, at yun nga po yung nasabi ko rin kanina, maliban po sa mga produkto na makikita nila, ay magkakaroon po tayo ng mga live demonstration para makita mismo ng ating mga kababayan up close and personal kung paano ginagawa itong mga produkto na ito. Tulad nga po nasabi ko, yung wood carving, backstrap weaving, at basket making. At yun nga po yung traditional na Kalinga art form, yung batok. Meron po tayong mga inanyahan doon ng mga Kalinga master tattoo artists, yung mga tinatawag nating mga mambabatok. Ayun po. Maraming aabangan pala talaga no sa Opo. Impacabsat 2026. Siguro yung mga ayaw nang umakyat na sa pwede na silang Opo. yung kinakatato na ginagawa ni Hindi na nila kailangan maglakbay ng malayong bundok at malayo po ang lugar ni Apo Wangod. Kumbaga inilapit na Tama po. dito sa ating mga kababayan na nasa Metro Manila and probably yung mga nearby provinces din pwedeng pumunta. Ito na ang chance no para maabot natin yung mga products from Cordillera na hindi na natin na kailangan pumunta pa no sa Cordillera Administrative Region. Although it's nice din na pumunta mismo doon no kasi alam naman natin na magandang itinuturing talaga na isa sa mga magandang pasyalan no mapa-local o foreign tourists ang Cordillera Administrative Region. Siguro ito na lamang po no kunin ko ang inyong perspective RD Panhon and of course Sir Arvin. Siguro unahin ko muna si Sir Arvin. Para sa inyo ay paano nyo nakikita ang Impacabsat bilang instrumento hindi lamang ng economic development kundi pati ng pagpapalakas ng identity, pagkakaisa at pagmamalaki ng mga taga-Cordillera sa kanilang kultura? Well, for me, I'm very proud of Impacabsat. 34 years and still standing. Imagine that. So, gawa ng regional office. I think it's a benchmark. It should be a benchmark for all regional offices. Maganda nga siyang i-adopt ng national na gawin sa lahat. Or feeling ko naman ginagawa na ng iba. Pero look at how Impacabsat went through over the years. Na ganun siya. If not the longest, I think, it's the longest sa buong region. So, ganun siya ka-successful. So, ganun dapat siguro yung gawin to explore and to continuously innovate and to remain
committed na kahit magbago-bago ng administrasyon, ng regional director, ng sekretarya, yung commitment ng organisasyon ay nasa mga tao, nasa mga pinagsisilbihan nila. So yun siguro yung kailangan, na the will to continue despite not being there anymore, and to look at projects that would actually be a legacy, di ba, of each person who is there, not only because of their names, but because it really benefits the community and the Filipino, di ba, as a whole. So yun yung stand ko naman dyan. What an insight po, no, from Sir Arvin. At syempre, kukunin naman natin, no, for the same question ang perspective naman po, no, from RD Panhon. So tulad ng aking tinanong kay Sir Arvin, paano nakikita naman, no, ng DTI CAR ang impakabsat bilang instrumento hindi lamang ng economic development, kundi pati na rin po ng pagpapalakas ng identity, pagkakaisa at pagmamalaki po din, no, ng mga taga Cordillera sa kanilang kultura. Yes po, thank you sa tanong na yan, no. In the first place, nag-umpisa ang Impakabsat as a form of unity among the people of Cordillera. And of course, it's also a show of their resilience nga, because it was conducted right after the 1990 killer earthquake. So for the longest time, tama yung sabi ni Arvin, that we're already heading for our 34th year. And this is considered the longest running regional trade fairs, as among the other trade fairs also being conducted by the other different regional offices of DTI. At sa amin sa DTI, we made it a point na when we are coming here to Manila, na lahat po ng provinces, yung 6 provinces na yun, including the 2 cities, yung Baguio City and Tabuk City, are well represented, kasi nga ang kuha nga dito, ang prinsipyo behind this is unity sa ating mga kababayan sa Cordillera. At yun nga po, tinutulungan natin sila na matukoy at mabuo at mai-promote, may taguyod yung mga unique na product nila sa ating mga iba't ibang programa sa DTI. Example po diyan yung OTOP, yung 1,000 product, para mapanatili kung ano yung sinasabi natin na best of pride nila doon sa lugar nila. At yun nga, na iba't iba, nasabi rin ni Sir Arvin, ang mga naitutulong natin. Marami po tayong ginagawa para nga matulungan natin itong mga kababayan natin. Kaya siyempre kami, hindi rin namin po kaya kung sa DTI lang, ma'am, no? Kaya malaki po talaga ang tulong ng ating mga kababayan. Kaya kami po nandito, kami po ay lubos-pusong nag-aanyaya sa ating mga kababayan na puntahan at suportahan po itong aming trade fair, itong aming Impakabsat 2026. Dahil sa pamamagitan po nito, Ma'am Steph, ay natutulungan nga natin itong mga kababayan natin na nagnenegosyo. At nabanggit nga ni Sir Arvin na may mga kwan din pala sila, trabahador sila. Kaya kung natutulungan natin itong mga negosyante na to, hindi lang sila mismo natutulungan natin, bagkus pati yung mga tao na umaasa sa kanila. Kaya suportahan po natin yung mga ating mga ganitong trade fair at mga local products natin. At dahil at the end of the day, hindi lang yung mga nagnenegosyo natutulungan natin, kundi lahat ng taong tinutulungan din nila at umaasa sa kanila. At kung nagagawa natin ito, Ma'am Steph, sa kalaunan, at the end of the day ay lalago ang ekonomiya, hindi lang ng Cordillera, kundi pat na rin ng ating bansa. Kaya yun po, suportahan po natin ang Impakabsat namin 2026. Ayan, narinig nyo po. Puntahan, kailan ulit po ang dates para mamarkahan na ng ating mga kababayan? Ang mid-year edition po ng aming Impakabsat 2026 ay gaganapin sa Level 2, Grand Wing, Shangri-La Plaza, Mandaluyong City, mula July 1 hanggang July 5. Pero July 2 po ang aming official launching, at yun din po yung July 1 po kasi yung aming kick-off din sa aming Cordillera Month. Naitaon po actually, Ma'am Steph, that July is also the Cordillera Month in the whole region of CAR, and we will be launching also on that date sa July 1. So we move yung launching ng aming Impakabsat 2026 sa July 2 na po, ma'am. So that is 5 days po. July 1, ulitin ko, July 1 to 5 at Level 2, Grand Wing, Shangri-La Plaza, Mandaluyong City.
Ayan, sa mga interested po sa mga produkto galing sa Cordillera Region, July 1 to 5. Pakimarkahan na po ang inyong mga kalendaryo para hindi po tayo makalimot. At syempre maraming salamat po muli RD Panhon and Sir Arvin sa pagsama nyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. We hope na nakatulong po ang aming programa na maipromote pa ang mga produktong galing sa Cordillera dahil mahalaga po yan na sinusuportahan natin ang ating mga lokal na produkto. Maraming salamat po sa ulitin po. Thank you po. Maraming salamat po. Ayun. Ano yan? May sinabi si RD Panhon. Babalik sila ng November. Ayun, abangan natin yan. Yung kanilang November edition. At sa puntong ito, magbabalik muna ang ating programa. Makalipas lamang po ang ating mga paalala mula sa ating himpilan. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman tayo sa ating mga national news muna. Sa mahalagang balita, palasyo kumpiyansang makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Kumpiyansa ang Malacanang na makukuha ng bansa ang mas magandang estado ng ekonomiya ngayong ikalawang bahagi ng taon. Sa gitna na din ito ng inaasahang muling pag-arangkada sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas na ang kailangang pondo para sa mga priority public work projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang muling pagpapatuloy ng infrastructure activities ay makakaambag sa economic expansion matapos sa bahagyang maantala dahil na rin sa ginawang pagrerepaso sa mga proyekto lalo na ang mga may kinalaman sa flood control at iba pang public works. Gumaganda na anya ang government spending sa mga infrastructure programs kaya't positibo ani Castro sila na magkakaroon ng economic improvement sa second quarter. Una dito inatasan ni Pangulo Marcos sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga kasalukuyang proyektong pang-infrastruktura at nang sa ganun ay matapos ito sa oras at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, maituturing na isang pagkakataong ma-reset at mas mapalakas ang ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Canada sa gagawing official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang July 4. Ito ang naging pahayag ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service hinggil sa kahalagahan ng nasabing official visit ng Pangulo sa Canada. Ayon kay Dr. Batu, nanamlay ang relasyon ng Pilipinas at Canada noong 2018 nang pinabalik ng Duterte administration sa Canada ang may mahigit na 60 containers na naglalaman ng waste materials. Dagdag pa ng Filipino-Canadian economist na taong 2018 din nang kinansela ang pagbili ng 16 na Bell helicopters mula sa Canada na nagkakahalaga ng 12 billion pesos. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada, pagkakataon na ito ayon kay Dr. Batu na muling maibalik ang nanamlay na diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. So mahalaga ito pagbisita na ito kasi it's like these two countries are putting that behind them na. Okay. So we're moving on forward now with the in my view para itong reset at a formal level nitong relasyon. No? So pagiging mainit muli ng relasyon itong dalawang bansa. Na mapalakas ang diplomatikong relasyon, bilateral trade at paghikayat sa mga Canadian investor sa larangan ng artificial intelligence, business process outsourcing at critical minerals, layunin ng pagbisita ni Pangulong Marcos na makasalamuhan na rin ito ang Filipino community sa Canada. At yung panghuli dito rin na nakikita ko na mahalaga rin is yung pag-leverage namin ng mga Pilipino na nandito na sa Canada, no, to warm up the relations. Kasi kung titignan mo rin in terms of population, we're about 1 million na dito na Filipino Canadians, no? Canadians of Filipino descent and origin. About 1 million na kami dito. Considering population ng Canada was about more than 40 million. So malaking prosyento na rin kami dito. So that can be leveraged para mas lalo pang mapag-init ang relasyon ng dalawang bansa. Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, matapos ang pagbubukas ng ikatlong OFW Lounge sa Mactan Cebu International Airport o MCIA kamakailan, inanunsyo na rin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na kanila na ring bubuksan ang ika-4 na OFW Lounge dito sa Pilipinas na matatagpuan sa Clark International Airport. Sa pamagitan ng programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan na inihahanda na ng opisina ng OWA sa Rehiyon 3 ang paglulunsad ng naturang OFW Lounge katuwang ang pamunuan ng Clark International Airport. Ayon pa kay Administrator Kaunan, isusunod na rin nila ang pagkakaroon ng OFW Lounge sa Mindanao. Hindi po tayo titigil dyan kasi kung napapansin nyo, wala pa sa Mindanao tayo, no? Pupunta na rin tayo dyan, okay. No? Alright. At alam nyo naman, pinoproseso lang ang mga bagay-bagay. Sa pagbubukas ng OFW lounges, inanunsyo na rin ni Administrator Kaunan na dadalhin na sa Visayas at Mindanao ang OFW Kabuhayan Expo na unang inlunsad sa SMX Manila noong June 7 kasabay ng pagdiriwang ng Migrant Workers Day. Dadalhin po natin yan sa Cebu at later on po dadalhin natin sa Davao. So, abangan po yan dahil importante po at nagiging minsan, no, kumbaga doon nanggagaling yung depression minsan at stress para sa ating mga kababayan, kanilang pamilya na OFW. Yung pagbalik nila ng Pilipinas, ano na po gagawin nila, paano na ang kanilang kita, at paano nila matutulungan ng kanilang mga anak. So, dala po ng OWA welfare at kalinga, alagang OWA at kabuhayan po.
Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Para sa bugson ng mga regional news, magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Alagang Amosuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amosuk. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito ng bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, pamamahagi ng cash assistance sa mga corn farmer na apektado ng agricultural drought sa lalawigan ng Cagayan, halos 100% ng tapos ayon sa DSWD. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Ngan nga ni sa nagasota porsyento itan ana ilipas si Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 ti panangiwaras ti tulong pinansyal kadagiti corn farmer nga apektado ti agricultural drought iti probinsya ti Cagayan. Di mano na iti 30,943 wenno 97.36% ti pakabuklan at 31,782 at target beneficiaries ti nakaawat emergency cash transfer wenno ECT. Iti panakitinulong da iti provincial government ken dagiti lokal a gobyerno. Iti pakabuklan dumanon iti nasurok 313 million pesos tinaiwaras asad nino kat tunggal manalon ket imawat ti 10,125 pesos ang mabalindang aramatan para iti insigida pakasapulan kabayatan ti panagbangon manipod iti epekto ti kaawan ti tudo ang nakaapektar iti pagbiaganda. Sakbay ti payout di malan dagiti beneficiaryo iti naingat nga assessment ken validation nga insayangkat dagiti city ken municipal agriculture offices da nga isumat nagapuan ti opisyal alistaan. Ti ECT ket paset ti adang ti gobyerno tapno maipaayan ti tulong dagiti lugar a naidalan iti state of calamity kalpasan ang maapektaran ti didigra ken dumapay a krisis. Manipod syudad ti Tuguegarao da iti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Seguridad sa mga paaralan sa Cordillera, hinigpitan pa ng kapulisan. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Adada anartingan ti seguridad karigiti pagadalan iti Rehiyon Cordillera babaen iti panagpatrolya ken panagbantay ti pulisya tapno siguraduan iti seguridad digiti estudyante tinairot a seguridad ket naibilin kasirono iti napasama ka pamaltog nga inaramid ti duwang estudyante jay San Jose National High School sa Tacloban City. Dito siyudad ti Baguio ket mamindua daras nga agbantay digiti kapulisan karigiti entrada iti pagadalan partikular iti agsaba brek dagiti estudyante ken iti madem a panaggarawar dagitoy iti panagbantay dagiti kapulisan kadagiti pagadalan na unay-unay kadagiti estudyante nga ikabisado da iti emergency hotline 911 tapno dagos da makakindaw iti tulong no kasapulan da kastamat lang iti nirugyan da nga dang iti nang lukat iti klase tumultulong matlang dagiti kapulisan iti panakaymando iti gunay iti trapiko para ti seguridad dagiti estudyante babaen iti information education campaign wenno IEC ipalpalawag dagiti otoridad at dakes iti bullying gapot ag resulta lang daytoy iti riribok. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ng Virac, tamang pamahala ng basura, isinusulong ng provincial government ng Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagtiripon ng mga department head asin iba pang opisyal kang provincial government kan Catanduanes sa provincial capital para sa management committee meeting na nakasentro sa pagpapatibay kan environmental compliance. Sa panginganot ni Provincial Administrator Attorney Evelyn Gutierrez, bigtukar sa meeting ang presenting sistema kan waste management sa Kapitolyo asin ang pagpapakusog kang tamang paghihiwalay kang basura sa kada opisina. Bigtukar man ang mga pigtalaan na pamantayan kan Department of Environment and Natural Resources kabali na ang lakdang nga ning labi pang maparahay ang pagmamanihar nin basura asin pollution control sa mga opisina kan provincial government. Sigun sa PLGU, parte ang aktibidad kang padagos na pagpupursige na maisulong ang pangangataman sa kapalibutan asin mamantinir ang mas malinig, luntian asin epesyenteng provincial capital. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mga MSME sa Cebu City tinuruan sa paggamit ng e-commerce platform sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang kabong ulat ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Mukabat sa 72 ka mga micro, small and medium enterprises kon MSME sa dakbayan sa Sugbo ang nakabenepisyo sa gipahigayon nga Tatak Pinoy MSME Workshop sa usa ka dako nga e-commerce platform sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Tumong sa workshop nga matabangan ang mga MSME nga mapalapdan pa ang ilang market ug mailhan pa ang ilang mga produkto. Pinaagi sa maong workshop mapasabot ngadto na sa mga entrepreneurs ang kamahinungdanon sa paggamit sa e-commerce platform, pag-innovate sa ilang pamaagi aron nga maka-attract og daghang customer ug sa paggamit sa mga available nga teknolohiya nga makatabang sa pagpalambo sa ilang negosyo. Mitambong usab sa maong kalihukan ang Department of Trade and Industry Region 7 Director nga si Director Esperanza Melgar, Cebu City Mayor Nestor Archival ug ingon man si Konsehal Harold Go, kisang chairperson sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship sa Cebu City Council. Ikan dinhi sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mga programa at serbisyo ng gobyerno sa pagnenegosyo ipinakilala ng DTI sa mga residente ng Maasin, Iloilo. Narito si JP Hervas para sa balita. Ginpakilala sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo sa banwas ng Maasin ang pila ka programa kag serbisyo sa gobyerno tuhoy sa pagnegosyo. Sining karon lang ang ahensya naghiwat sa Negosyo Center Advocacy Campaign towards strengthened services sa Barangay Subog, Maasin. Katiwaan sang aktibidad nga mabuligan ang mga lokal nga negosyante, mga mangunguma ka mga luyag magnegosyo, paagi sa paghatag sing ihibalo tuhoy sa pagnegosyo ka mga programa sa gobyerno lagib ng pag-angkon sa pondo. Nagserbe nga mga resource speaker ang mga business counselors gikan sa mga negosyo centers kag mga tiglawas ang DTI Iloilo pati na sa Small Business Corporation. Nagikan si Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakuin naman natin ang Mindanao. Joint Task Force Aguila patuloy ang pag-alalay sa relief operation sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
Padayon ang kasundaluhan ilahom sa Joint Task Force Agila sa paghatod og tabang sa mga lugar nga apektado sa kusog nga linog nga magnitude 7.8 nga mitayo og sa Mindanao. Sumala ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot nga way puas ang deployment sa mga sundalo ngadto sa mga lugar nga labing naapektuhan sa linog aron nga moalalay sa relief distribution ug ingon man sa padayon nga search and retrieval operation. Sumala ni Gadot nga padayon sad ang ginahimo nga pag-airlift sa mga relief goods tungod doon na paghihapo yung mga lugar nga di masulod sa mga sakyanan tungod nagpabilin kining isolated hatod sa mga naguba nga mga dalan. Dugang sa opisyal nga nagatabang sad ang ubang units sa Armed Forces of the Philippines aron nga maghatod og mga gikinahanglan sa mga komunidad sa mga sa pagkaon og tubig. Pasalig sa 10th ID nga magpadayon sa pagtabang ang AFP hangtod nga di pa mabalik sa normal ang kinabuhi sa mga lugar nga naapektuhan sa maong linog. Gikan Davao City, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakuin na natin ang Butuan, mabilis na pagbayad ng PhilHealth Caraga sa mga healthcare facilities sa pinoprosesong claims, patunay sa episyenteng serbisyo. Pakinggan naman ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. PhilHealth Caraga Region nakapagawa sa kantidad 483.64 million nga bayad sa mga healthcare facilities kon HCF sa bulan sa Mayo ning tuiga para sa 39,143 process claims sa padayon nga gipaabanting Universal Healthcare Program sa gobyerno pinaagi sa walay paglangan nga bayad sa pasilidad sa rehiyon sa Caraga. Samtang gibida usab sa PhilHealth Caraga ang average turnaround time o TAT nga 6.04 days para sa claim processing sa susamang panahon. Ang datos labaw sa nadalang 10.13-day national average TAT sa Abril 2026 natala usab ang 6.5 TAT sa pagproseso og mga claims na absan ang 11.12-day TAT sa national average. Dinhi nakapagawas ang PhilHealth Caraga sa 557.40 million sa partner HCFs para sa 43,233 claims. Ang paspas og napanahon nga pagpagawa sa balayronon ngadto sa mga healthcare facilities nagpalig-on sa padayong pagpaabante sa gobyerno sa epektibong healthcare benefits. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi. PhilHealth nagsagawa ng kapihan kasamang media at mga information officers sa Marawi at lalawigan ng Lanao del Sur. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Tanto ang mapiyakining gulalanan na PhilHealth kung akalalimo na bituin sa kapihan sa Prudential Media o gusto mga information officer sa mga papungo pimbara ng mga opisina sa Marawi City, agulano del Sur at seminalumba sa Imbisto Restaurant sa Pangawa sa Luksi sa Marawi City. Ay amyabol na bitira na sumipantag ko programa yaka pagina na adun na pakabagar so kapapakatuka o pagtaw ko ang mga programa PhilHealth ang gulalan sa media o gusto mga information officers. Ay din nahadap na adun madan so kapamagupa sa kapapakalangan pa ko mga dapat nakatukuan lumadaklataw kupanta ko mga programa PhilHealth na manunong pangkiran. Pinalamatan na PhilHealth suwa dumyara pa sang kautwa kalimod sa inaliran suwa sarigan sa pakabagar sugira na kasi sa lapidaba kadon maparulis wantap ko kamapian lumadaklataw at serbisyo para kiran. Gibo si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din syempre sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Ang Pilipinas Ngayon. Para sa araw na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa
sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.